Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Jahaziel, Alvin, Genevieve, Imelda, and Sister Rita. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung series po natin ay patungkol pa rin po sa Understanding the Gospel. Now, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Now, sabi po rito, in Him, you also. Napakaganda nitong talata na to. When you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Sa Kanya, kayo rin naman, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya, ay tinatakan. Meron po tayong selyo, tatak. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari at ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. So ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Epeso. Maganda po pag binasa niyo ito isang buong chapter agad, Ephesians chapter 1. Makikita niyo po yung spiritual blessings, yung pagpapalang spiritual ng Diyos sa atin. Talagang hindi ka makakahinga pag binasa mo. Talagang sunod-sunod siya. At malulubos ang iyong, yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Talagang lubos-lubos. Na yung unang teaching po natin ngayong umaga, the gospel of salvation made us children. Makita niyo po rito sa talata, no? In Him you also. Mga taga-Epeso po, pag binasa yung Ephesians, sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, alam nyo ba, dati kayong kaaway ng Diyos? Dati kayong namumuhay sa makamundong kaparaanan? Kaaway kayo ng Diyos? Pero nung narinig nyo yung word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, na nampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, naging membro kayo ng church, naging mga anak kayo ng Diyos. Kaya yung una nating katuruan, the gospel of salvation made us, converted us, to become God's children. So, na-convert tayo from what? Na-convert po tayo from being enemies of God, mga kaaway ng Diyos, kinamumuhian ng Diyos, yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos na nanatili sa atin during that time, na kapag tayo namatay nang walang Kristo sa buhay, ibabagsak ng Diyos yung galit niya at hustisya laban sa atin. Pero salamat kasi nakarinig tayo ng gospel of salvation, yung ebanghelyo ng kaligtasan, na nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, na nampalataya tayo sa Kanya, naging mga anak po tayo ng Diyos, idineklara tayo na mga anak ng Diyos, John chapter 1 verse 12. So from being enemies, we became children of God. Yan po ang ginagawa ng gospel sa ating mga buhay. Napakaganda po, napakagandang mensahe mula sa Biblia, na dati nung namumuhay tayo sa ating mga kasalanan, puno ng kayabangan, puno na, yung pangarap natin limited lang sa mga mundong bagay. Wala tayong pangarap na makadiyos, something larger than life. Wala tayong misyon na mas mahalaga pa sa buhay natin. Ang misyon lang natin magpayaman, magpaunlad ng buhay, magpaasasa sa karangyaan ng mundong ito. Makakaaway tayo ng Diyos during that time, but God by His grace, sa biyaya ng Diyos, tinawag niya tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan ng ebanghelyo, tayo naging mga anak ng Diyos. Now, yamang mga anak tayo ng Diyos, tayo rin po ay merong mamanahin. Basahin po natin yung ating mga talata. Sabi po dito, dahil mananampalataya tayo ng ating Panginoong Jesucristo, we're sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance. So, una nating talakayan yung tinatakan. Sabi po rito, dahil tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So, yung pangalawang katuruan po natin, all believers are sealed with the Holy Spirit. Lahat po ng mananampalataya ay merong tatak ng Diyos. Tinatakan ka, meron kang selyo. Hindi mo nakikita yon, wala yun sa noo mo, wala yun sa katawan mo, wala kang tato, wala kang tinta,
Pero spiritually speaking, sa harapan ng Diyos, meron ka ng selyo. Ano yung selyo na yon? Yung selyo na yun ay nangangahulugan ikaw ay pagmamay-ari ng ating Diyos. Ikaw ay, God's own possession. Pagmamay-ari ka ng Diyos. At merong selyo. Ano po yung selyo na yon? Yung katibayan, tanda na ikaw nga'y anak ng Diyos. Yung selyo po na yon ay walang iba kundi ang Santong Espiritu. Yung Santong Espiritu po, inilagay sa atin ng ating Diyos. Hindi po yan parang kakaibang experience na nanampalataya ko sa Panginoon, kumulog, kumidlat, lumindol, tapos bigla kang kung ano nangyari sa iyo, tapos meron ka ng selyo. Hindi po ganun yon. The moment na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, you put your faith in the finished work of Christ, in what Jesus did on the cross. You put your faith in Jesus. That moment in time, yung Santong Espiritu inilagay sa iyo ng Diyos. Nagkaroon ka ng conversion. Kumbaga, from being enemy, you became a child of God. At yung Banal na Espiritu actually yung humipo sa iyong puso upang manampalataya ka doon sa mensahe ng Ebanghelyo. At yung Santong Espiritu na yon ay mananatili sa iyo at hindi na kailanman aalis pa. So ano po yun? Bakit hindi aalis? Kasi yun na yung selyo, tatak ng Diyos na ikaw ay pagmamay-ari niya. At yung Santong Espiritu po na yon, according sa mga talata, siya ang katibayan ng ating mana. So ito po yung pangatlong katuruan natin. The Spirit is the guarantee of our inheritance. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng maganda po sa English Who is the guarantee? May garantiya, katibayan of our inheritance. Meron pala tayong mamanahin mula sa Diyos until we acquire possession of it to the praise of His glory. So ano po ibig sabihin nito? Pag sinabi nating inheritance or yung mamanahin natin, ito po yung kabuuan ng the whole of new creation. At lahat na po ito involved. Yung resurrection natin, yung bibigyan ka ng bagong katawan ng Diyos, gagawin kang perfect, mamanahin mo yung perfect world, yung all of creation, all of the universe, all of spiritual blessings, physical, spiritual, everything. Walang hindi magiging pagmamay-ari mo. Kaya napakayaman natin dahil kay Kristo. Tingnan po natin sa Romans chapter 8 verse 16 and 17. Sabi po rito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So yung Banal na Espiritu na nanahan sa atin, sinasabi ng Santong Espiritu, anak ka na ng Diyos. Yung Santong Espiritu, yung selyo ng Diyos na ikaw nga ay anak ng Diyos. Now, if we are children, dahil tayo mga anak na, tagapagmana na tayo. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, wala kang mamanahin. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God, tagapagmana ng Diyos. And co-heirs with Christ. Kapwa, tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano ibig sabihin ng co-heirs with Christ? Ibig sabihin po nito, kung ano yung pagmamay-ari ng Panginoong Jesucristo, pagmamay-ari mo rin. At ang garantiya na ang mamanahin ni Kristo, ang pagmamay-ari ni Kristo, magiging pagmamay-ari mo rin, ay ang Santong Espiritu na nananahan sa atin. Amen po ba? The Spirit is the guarantee of our inheritance. Kung paano ang pagmamay-ari ng Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay, everything, pagmamay-ari mo rin yon. Kaya nga meron tayong resurrection Lahat ng spiritual blessings para sa atin. Lahat ng physical blessings para din sa atin. Lahat ng pagmamay-ari ni Kristo para din sa atin. Yun po ay merong garantiya. At ang garantiya ay ang Santong Espiritu na nanahan sa atin. Now, napakalawak po ng topic na ito. Napakasarap talakayin ito. Pero gusto ko po na mag-focus tayo sa application. Number 1. Dahil tayo mga anak ng Diyos, let's live in a manner worthy of being children of God. Tayo po yung mga anak na ng Diyos. Pinananahan na ng Santong Espiritu. May selyo ng Banal na Espiritu na katunayan na tayo ngayon mga anak ng Diyos. Now, madaling maging anak ng Diyos kasi you have to believe in the Lord Jesus Christ, put your faith in Him. Madaling maging Kristiyano. Ang mahirap magpaka-Kristiyano. Ang mahirap yung sumunod sa Panginoong Jesucristo. Sa biyaya ng Diyos, magagawa po natin yan. So, sa atin po, we're doing our best by the power of the Holy Spirit to live
worthy of being children of God? Ang asal mo ba? Ang paraan mo ba ng pagsasalita? Ang pakikipag-usap mo ba sa asawa mo, sa teacher mo, sa mga kaibigan mo, sa mga co-workers mo, sa mga empleyado mo, sa boss mo, ay akma sa pagiging anak ng Diyos? Ganun po yan eh. Yung behavior mo ba makalangit, makadiyos? So, sa atin po, it's a challenge for us to live in a manner worthy of being children of God. Bakit po nire-represent natin yung Diyos sa mga tao? Ngayong araw, mamaya, may mga papasok sa school, may papasok sa trabaho, marami tayong mga transactions, no? You are representing God and you have to live in a manner worthy of being children of God. Membro tayo ng royal family. Kung yung royal family nga dyan sa England, di ba? Finesse, ibang klase yung mga pagkilos talagang piling-pili yung mga paggalaw kasi nire-represent nila yung royal family, nire-represent nila yung king, nire-represent nila yung pamilya nila. How much more yung pamilya ng Diyos? Nire-represent natin sa ating pananalita, sa ating mga desisyon, sa ating pagkilos, and we have to live in a manner worthy of being children of God. Number 2 po, let's find security in God's seal, the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay selyo ng Diyos bilang katunayan na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Tayo ay kailanman hindi mapapahamak. Tayo magmamana ng lahat ng pagmamayari ng Panginoong Jesucristo. We are co-heirs with Christ, kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, walang makakapaglayo sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan pa yan, kahit buhay, kahit mga anghel, kahit mga demonyo, kahit kalaliman, kahit kaitaasan, kahit kalawakan, kahit pa past, present, future, hindi tayo maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo maihiwalay sa presensya ng Diyos, hindi tayo kailanman maihiwalay ng pangwalang hanggan sa Diyos. Why? Because we have the Holy Spirit as a guarantee, and let's find security in the seal of God, the Holy Spirit. Meron tayong seguridad dahil nasa atin ang Santong Espiritu. Deposito yan ng Diyos bilang katibayan na yung mabuting ginawa ng Diyos sa buhay natin ay Kanyang lulubusin. Gagawin niyang perfect. Isipin nyo pag nagda-download ka o nag-a-upload, may 1%, 2% hanggang 99% hanggang 100%. Yung banal na Espiritu binigay sa'yo, guarantee na tatapusin yan 100%. Yung magandang ginawa sa'yo ng Diyos, lulubusin niya hanggang maging perfect. Kaya po, someday, magkakaroon tayo ng resurrected body, perfect body, and we will live in a perfect creation, in the perfect world. Now, pangatlo po, let's believe that we are co-heirs with Christ. Panampalatayahan po natin ang katotohanan na sinasabi na itong Romans chapter 8, verse 16 and 17, na tayo'y tagapagmana ng Diyos, kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo, at bilang katibayan na mamanahin natin kung anong pagmamayari ng Panginoong Jesucristo ay meron na tayong Santong Espiritu, banal na Espiritu na nananahan sa atin. Hindi po natin kailangan ng kulog, kidlat at kung anong kagilagilalas at nakakakilabot na pangyayari sa buhay natin para masabi natin yung Santong Espiritu na sa atin. Nangyayari po yan in the spiritual realm. In the eyes of God, pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, nasa sayo na ang Santong Espiritu nananahan sa atin at babaguhin tayo ng Santong Espiritu araw-araw. Isang katibayan na nasa atin ng Santong Espiritu, binabago kanya araw-araw. Isang katibayan na nasa iyo ng Santong Espiritu, nakikinig ka sa tinig ng Diyos at handa kang magpabago sa Kanya araw-araw. So, believe that we are co-heirs with Christ. Yung mamanahin ng Panginoon, napakayaman natin dahil kay Kristo, mga kapatid. All the spiritual blessings belong to us. All the physical blessings belong to us. Kaya pa, anong hahanapin mo? Wala ka nang hahanapin pa. Lahat ibibigay sa atin ng Diyos. Believe that we are co-heirs with Christ. Now, para po sa ating discussion, what is the impact? Ano yung impact nitong devotion na to sa iyo? Ano yung impact of being sealed by the Holy Spirit on your life? May impact ba to sa iyo? Let us know. Discuss natin sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, forgive me for the many times I act unbecomingly as your child. May your Holy Spirit empower me to overcome temptations and to live a godly life.
Thank you for the gospel of my salvation. You have converted me from being your enemy to being your child. Thank you for the seal of the Holy Spirit, who acts as a guarantee of my inheritance in Christ. May your Holy Spirit transform me through and through until I become perfect, just as Jesus is perfect. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Edwin. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.